Ophir. Ophir. Kumusta ka na? Kumusta na ang iyong kagandahan? Balita ko yung iyong bayan ay unti-unti nang nagdurusa. Kumusta ang iyong mga anak? Balita ko'y marami sa kanila ang tumatangis at nakayuko sa langit. Humihingi ng awa sa harap ng Amang Manlilikha. Kumusta na ang iyong hardin na dating hitik sa buhay at lambing? Mga punong dati matatayog ngayoy tila unti-unting napapagod. Mga ilog na puno ng tawanan ngayoy tahimik at nalulumbay. Mga batang minsang masaya tila nawala ang dating sigla. At ang iba mong mga anak ikinalat sa apat na sulok ng mundo. Mga pusong naghahanap ng tahanang matagal nang naglaho. Ophir, Ophir. Bakit tila sugatan ng iyong bayan? Mga anak mo'y tumatangis habang nakatingala sa kalangitan. Ophir, Ophir. Bumangon ka't muling lumaban, sapagkat ang kayamanan ng mundo ay di madadala sa huling hantungan. Ano ang silbi ng gintong kayamanan kung ang puso na may nalunod sa kasalanan ng tao'y dumarating na walang dala at aalis ding wala ring madadala? Ophir, ang iyong tinig ay naririnig. Sa gitna ng kadiliman, may bumababa mula sa langit. At ang utos ay dumarating, isang banal na alaala na iniingatan sa salit-saling lahi. Mula kay Adan na nagturo kay Seth, at si Seth kay Enosh, at si Enosh kay Kainan, at si Kainan kay Mahalalel, at si Mahalalel kay Jared, at si Jared kay Enoch na lumakad na kasama ng Amang Yahweh, at si Enoch kay Metusela, at si Metusela kay Lamech, at si Lamech kay Noah na tumupad sa utos sa gitna ng baha, at si Noah kay Shem, at si Shem kay Melchizedek, at si Melchizedek kay Abraham, at si Abraham kay Jacob, at si Jacob kay Joseph. At sa pagdaan ng panahon, dumating si Moises at ipinagkatiwala ito kay Joshua. At matapos si Joshua, hinawakan ito ng mga hukom at ng mga propeta mula kay Samuel hanggang sa mga sumunod na tagapagpahayag ng Amang Yahweh, na Ama ng mga nilalang sa langit at sa lupa at sa buong sansinukob at nag-iisang hari ng lahat. Kumusta ang iyong mga bundok na dating matibay at luntian? Balita ko'y sila'y natutuyo dahil sa kapalaluan ng sangkatauhan. Pinabayaan ang harding minana mula sa Amang Manlilikha, at niyakap ang ginang ng mundo na nagdala ng sugat sa lupa. Ophir, wala ka bang naaalala ang habilin ng iyong mga ninuno? Mula kay Yoktan, kay Heber, hanggang sa mga lahing nag-ingat ng pananampalataya mula pa kay Shem. Magpatira pa ka sa harap ng Amang Yahweh, tulad ng Nineve noon na lumuhod at nagpatira pa at humingi ng awa. Ophir, Ophir. Nasaan ang iyong tapang at paninindigan? Bakit mo hinahayaang malumok Sa pagdurusa ang iyong bayan? Ano ang silbi ng kayaman ang kinamkam kung ang puso
Sapagkat ang tao'y dumarating sa mundong ito na walang dala at aalis ding walang matadala. Gumising ka. Bakit ka naligaw ng landas? Bakit mo niyakap ang mga Diyos-Diyosan? Nasaan na ang iyong dalisay na puso? Nasaan na ang iyong magandang kaloogan? Hindi mo ba nalalaman, Ophir, na ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Amang Yahweh? Bakit mo niyakap ang mga kultura ng mga banyaga at ang mga aral na naglayo sa iyo sa landas ng iyong mga ninuno? Hindi mo ba naaalala ang mga habiling noon? Na Amang Yahweh, Lamang ang dapat sambahin. Maliban sa kanya, wala na, Ophir. Idilat mo ang iyong mga mata, Ophir, sapagkat ang kayamanan at kapangyarihan ay lilipas din. Ngunit ang pusong tapat sa Amang Manlilikha ay mananatili magpakailanman. gumising ka. Gumising ka. Bakit ka naligaw ng landas? Gumising ka. Bakit ka sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Nasaan na ang iyong magandang kalooban? Ophir, hindi mo ba alam, Ophir? Ang tao ay ginawa ayon Sa wangis ng Amang Yahweh na ama ng manlilikha. Bakit mangyakap ang mga Diyos-Diyosan ng mga banyaga at ang kanilang mga kultura? Nakaaway ng iyong mga ninuno at dinala sa bayan mo, idilat